Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Breaking. Congressman Erese, DOJ nakatanggap ng 1.5 billion confidential at intelligence fund noong 2025. Oh, laki. Iginiit ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erese na umabot umano sa 1.5 billion ang confidential at intelligence funds ng Department of Justice noong 2025 sa panahon ni dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ito ang payag niya. Mayroon siyang 350 million na confidential funds. Nag-request siya kay Saldico ng additional 1 billion and 150 million additional. So far, for 2025, mayroon siyang 1.5 billion. For the first time in history ng DOJ, may 1.5 billion na confidential at intelligence funds. Question din niya ang sistema ng confidential funds at ang paggamit ng mga aliases sa mga claim. Sabi niya, naniniwala ko na pag binuksan mo lahat ng confidential funds, baka mayroon ding Mary Grace Piatos, mga McDonald's, baka mayroon ding Jollibee. Kasi nga ang concept, kaya madaling nakawin yung confidential funds, pwede kang maglagay ng aliases on the claim na prinoprotektahan mo yung identity ng asset. Wala pang tugon mula kay Ombudsman Boying Remulla ang pahayag ni Congressman Edgar Erese. Ito na. Naglalabasan na. Grabe, no? Walang takot itong Erese na ito. Baka mamaya, siya ang susunod na kasuhan. Non-stop yung ganyang mga paglalantad niya. Hindi naman siya pro Duterte. Sinasabi naman niya na binabatikos niya noon si PRRD, yung war on Polvoron. And I agree. Hindi siya DDS, hindi siya loyalist. Dilawan siya, matinong dilawan. Excuse me. Sana lahat ng dilawan, katulad ni Congressman Erese, wala akong problema. Sana nga ito magiging senador o tatakbo pataas. Pag ganito, mga government officials natin, kasing tapang, yung kasing tindi ng malasakit ni Congressman Erese, uunlad ang ating bansa. Kailang nabibilang mo lang sa kamay yung katulad nila. So, ang laki, no? So, ito, ngayon lang naisiwalat. First time, history ng DOJ. Kino-question nila, excuse me. Nililitis ngayon si BP Sara sa napakalit na confidential funds niya. Ito, DOJ, bilyones. Yeah. Kaya makikita mo talaga yung selective accountability ang nangyayari sa gobyerno ito. Sa malala ko, 2027 budget, sobra 10.5 billion ang nakalagay doon sa National Expenditure Program. At ang sobra 4 billion yan, maiiwan sa Office of the President. Then ang iba, yan na, paghati-hatian na sa mga ibang ahensya. So, tuloy ang ligaya sa paggamit sa confidential funds. May nabasa akong post kanina ni Professor Malutikia kasi sa nangyayaring impeachment trial ni BP Sara, parang lumalabas, nalalagay alanganin ang mga AFP, PNP, NICA, mga intelligence units, yung mga handlers ng mga assets. Kasi ibinubulgar ng mga operational secrets, binubulgar na ng COA. So to me, isang paglabag sa protocol ng AFP, PNP, and intelligence units. So nang dahil lang sa kagustuhan nila na madali si BP Sara sa paggamit ng kanyang confidential funds. But hanggang ano lang yan, sa tingin ko, hanggang propaganda lang, hanggang ano, kasi ang taong bayan,
nawawalan na ng gana na manood sa impeachment trial. Nagkakaroon lang ng konting excitement pag nag-cross-examine ang defense. Kung prosecution ang nakasala, wala. Boring. Nakaka-antok. So, grabe kanina ang bangayan ni na Attorney Kapunan at saka Attorney Christine Ferrer. Sabi, idol ko yan, si Attorney Kapunan. Sabi niya, I respect her. Umalma si ano. Para namang eulogy yan. Eulogy yung pagpupuri sa mga patay. Buhay na buhay pa ako. So ano yun? Na parang nainis, napikon si Attorney Kapunan. Bilib ako sa kalmadong demeanor ng defense lawyers. Alala nyo si Attorney Binloan, Narbasa na una. Narbasa, Binloan, Powa, Ferrer, talagang di kampanilya talaga. I-compare mo dito sa prosecution na puros Kapunan. Ilang beses sinusupalpal ni presiding officer Escudero. Dilima, pinahinto dahil yung kanyang opening statement hindi na nababagay. Luistro, naglalaway, ligutan, sinisipon. So, walang mangyari sa impeachment trial na ito. Puros sayang lang ang pera natin. Kaya lang, wala tayong magawa, kundi ituloy. Nandyan Nasasayangan lang tayo 25 million per day. Day 15 na ngayon, sa 25 million. So, abot na ng 400 million ang gastos ng taong bayan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng MTEL News PH. Payag ni Ombudsman Boying Rimulya. Breaking news. Sisilipin ni Ombudsman Boying Rimulya ang mga listahan ng infrastructure projects na isinumiti ni DPWH Yosek Bernardo kay DPWH Secretary Manuel Bunuan para kina Senator Ruben Padilla at Senator Bongo noong 2025. Kapansin-pansin na napakabilis ng gagawing aksyon ni Ombudsman sa pag-imbestiga ng mga nasabing project, gayong katatapos lang tumistigo si Bunuan sa Sandigan Bayan ngayong araw. Sabi ni Rimulya, kailangang silipin yung list of infrastructure projects that DPWH Yusek Bernarde submitted to Bunuan. Alam ng taong bayan na wala tayong kinikilingan kahit mga senator bayan. Bumelta naman ang mga netizens. Hindi naman halata ang mga umano'y kaganapang pagkilos ng Sandigan Bayan, Ombudsman, DOJ at iba pang law enforcement agencies na tila synchronize ang paggalaw ng mga sangay ng gobyerno pagdating sa mabilisang investigasyon sa malawakang korupsyon ng flood control. Yan. So, mabilis pa sa alas 4. Congratulations po. Pasalamatan natin ang Ombudsman sa sobrang sipag, galing at iba pa. Basta Duterte, imbestiga kagad. Tingnan natin ito, nag-react ha. 8,900 ang nag-react. 8,600 ang tumatawa. 147 lang ang nag-like. 116 ang galit. So, wala na galit at tinatawanan ng taong bayan itong mga ganitong pahayag ni Boying Rimulya. Comments. Mauna pa itong dalawa, Padilla and Bongo, kaysa kay Cheese at Joel. Agree ako niyan. So, hindi halata, no? Yung pattern. Grabe. Sobra ang galawan na ito. Garapala na. Sige lang, may hangganan din ang lahat. Ang bilis ng pagsusuri at pagkaso sa mga kalaban, pero yung kakampi na may mga maleta, absuelto kagad. Cooking show na naman ni Mr. Bendelo.
Walang kinikilingan, mas tinitigan lang. Nabanggit si Migs, para di mo yata nabanggit. Oo nga, Migs Subiri, binanggit din ni Bunuan. Kakampi. Si Robin lang at saka Bongo ang nadinig. Subiri, baliwala. Meron, kita naman, pagkalaban, mabilis. Mauuna pa, mahinog na kaso, basta kalaban. Walang kinikilingan, malita ang protektahan. Oh. Halatang galaw ni Boying, nagsumiti lang ng list ng projects. Ang tanong, pinondoon ba ni Bunuan? Oo nga. Listahan lang yan. Kitang-kita sa reaksyon ng mga tao na marami pa kayong napasaya. Oh. 8,900 ang nag-react, 8,600 ang napasaya. Oh. Talagang nagbibigay saya talaga ang ating ombudsman. All around ang kanyang serbisyo. Hindi lang pagsampa ng kaso, pati na rin ang pagpapatawa. Malamang pinakamalaki ang nakuhang malita. Hindi naman legit na broadcaster tong balita na ito. Magugulat ba kami? Walang kinikilingan. Ito talagang nakikita na natin. Uubusin itong mga minority senators. Si Subiri, posible ring imbestigahan yan eh. Bakit? Kahit nasa majority. Kasi posible si Subiri, boboto yan ng ng acquittal or abstention dahil kakandidato siyang governor sa bali-balita, kakandidatong governor sa Bukidnon. Duterte country ang Bukidnon. So paano nila ngayon ma-pressure si Subiri na bumoto ng conviction? Di imbestigahan mo. Kaya yung tatlong binanggit ni Bunuan, Subiri, Bongo, and Padilla, baka diskarte ito para ma-pressure sila na bumoto ng conviction ni BP Sara. But tingin ko, itong dalawang ito, Padilla and Bongo, bahala na anong mangyari sa kanila. Handa, lalo na si Robin Padilla, sanay galing na nga sa munti, bilibid. Sanay na yan, makulong. Kaya, hindi mo na kayang takutin si Robin Padilla. Maninindigan yan, parang Jingo Estrada rin, may prinsipyo. Si Bongo, hindi ko lang alam dahil parang hindi sanay sa hirap ito. Baka bibigay, I don't know. Kailan kung loyalty niya sa mga Duterte ang pag-usapan, hindi mo rin matatawaran. Si Subiri, political survival ang nakataya sa kanya. Palagay ko, hindi rin nila kayang takutin si Subiri. May paninindigan din yan. Hindi nila hawak sa liig si Subiri, kaya ganyan. Isinama nila. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Arclight News. Title, Need to Combine Forces Just to Beat Her. Umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang naging payag ng architect at content creator na ni Racel Catapang kaugnay ng pampolitikang lakas ni Vice President Sara Duterte. Sabi niya, Sara Duterte is too popular and powerful that even yellows, pinks, reds, leftist groups, oligarchs, mainstream media, Catholic Church, the Congress, and the entire government need to combine forces just to beat her. Wow. Ang ganda, ha? First time kong makam across itong architect, content creator, Racel Catapang. And I agree. Tingnan natin ang nag-react ko. Sa 17,500 na reaction, 12,000 ang nag-like, 3,100 ang nag-love, 1,500 lang ang tumatawa. Meaning, halos 90% sumasang-ayon dito sa pananaw ng architect Catapang na ito. Galing!
Basa tayo sa mga comments. To beat her, she's not winning, my dear. Rafael De La Torre, DDS base is around 16 to 18 million. Solid loyalist base is, hindi na ako maniwala dito. Kung by groups lang, ang paniwalaan natin is yung survey ng WR Numero. 37% ay mga Duterte, DDS. 20% mga loyalist. And 18%, and then, ang 20% ay dilawan, and 18% mga loyalist. Kaya kahit pagsamahin mo pa sila, wala pa rin. Kasi, yung neutral na mas malaki, mga nasa 20 plus, marami doon, Duterte sila. Kaya, sa mga surveys, hindi nila talaga kayang talunin si BP Sara. Example, yung Pulse Asia survey, tumaas pa nga ang rating ni BP Sara kumpara mo nung March, nung kasisimula pa lang ang impeachment proceedings sa Kamara, 43% ang voters preference ratings ni BP Sara. So, nagkaroon ng mini trial sa Kamara at ngayon na nga, nagkaroon na ng impeachment trial sa Senado. Bumababa ang ine-expect ng mga kalaban ni BP Sara, mapababa nila ang ratings ni BP Sara. But they were totally wrong dahil yung 43% ni BP Sara noong March, naging 49% pa ngayon despite sa lahat ng ginagawa ng mga kakamping loyalist, leftist, oligarch, mainstream media. Kahit magsama-sama pa sila, wala pa ring makakatalo kay BP Sara. At ang rason, bakit? Paliwanag ng Director, Professor Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia is yung narrative na ang mga Duterte, si BP Sara ay pinipersecute, iniipit, yung inaapi. Yon ang number one na factor kung bakit marami pa rin ang pumipili kay BP Sara. Because of yung, alam mo naman, yung kulturang Pinoy, kung sino yung inaapi, nandun yung simpatya. Sabihin ko sa inyo, yung mga neutral na grupo, nakikita nila ang pang-aapi kay BP Sara, kaya, yun, pinipili nila si BP Sara. So, kahit ano pang gawin nila. Kaya nga sa Pulse Asia survey, pagdating sa presidente, nangunguna si BP Sara. Malayo si Ma'am Leni, Madam Leni, malayo si Rapi Tulfo. Hindi naman tatakbo itong dalawa. Si Risa Ontiveros, 0.01% lang nakuha. Paano sila mananalo? Kasi Ontiveros man ang handang tumakbo. Leni and Tulfo, Rapi Tulfo, wala mang intention tumakbo. Di pa paano pa yan? Pagdating naman sa vice presidential survey, nangunguna si Bongo at saka si Robin Padilla. Pagdating sa senatorial survey, nangunguna si Robin Padilla sa Magic 12. 6 na Duterte allies ang pumasok. Padilla, Alan Peter Cayetano, Ligarda, Jinggoy, sino pa? Willie Revillame, then may isa pa. Nakalimutan ko, si Mark Villar. Pasok, 6 Duterte boys and girls. So, kahit anong gawin ng mga pinagsamang puwersa, lahat na pagsamahin mo, pagdating sa eleksyon, sa 2028, hindi naman nila kaya mag-put up ng isang kandidato. Magkawatak-watak yan. So, ang liberal, ang kakamping, sigurado may separate na candidate. Separate din ang candidate ng Marcos Camp. Separate din ang candidate ng
leftist. So, tatlo. Pang-apat, si VP Sara. Oh, four-way fight. Paano sila manalo? Wala na. The game or the end is near. It's just a matter of time. Babalik ang isang Duterte sa Malacanang. At humanda sila, papakulong sila. Yung mga maleta gang na yan, ipapakulong ni VP Sara.